ASEAN Chairmanship sisikaping magkaroon ng binding at substantial na Code of Conduct sa South China Sea ngayong taon. Balita mula sa aking partner na si RH number 4, Karen Oyon. Karen! Iginit ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na sisikapin ng ASEAN Chairship na magkaroon ng Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang taon dahil na rin sa mga insidente sa pagitan ng China Coast Guard personnel at Philippine Navy personnel sa Ayungin Shoal kamakailan. Sa isang press conference kasabay ng pagdaraos ng ASEAN Ministerial Meetings, sinabi ni Lazaro na committed ang ASEAN at Pilipinas na magkaroon ng konklusyon sa negosasyon para sa isang binding at substantial Code of Conduct na umabot na sa isang dekada ang talakayan. Ayon kay Lazaro, nakikita niya ang tutok dito ang mga bansa at nakikitaan ng political will galing sa mga bansang may direktang partisipasyon sa Code of Conduct. Ngunit sakaling walang konklusyon para sa isang Code of Conduct, magiging responsibilidad na ng susunod na ASEAN Chair at yan ay ang Singapore ang usapin ng Code of Conduct sa South China Sea. Layunin ng inihaing Code of Conduct ay upang may maitatag na alituntunin o rules upang maiwasan ang tensyon, madagdagan ito at mapigilang umabot sa punto ng armed conflict. Ang ibang mga bansa na apektado ng agawan sa teritoryo sa South China Sea ay ang Vietnam, Malaysia at Brunei. Ayon naman sa joint communique ng mga ASEAN ministers, sinabi nilang umaasa silang magkakaroon ng isang epektibo at substantive na COC na naaayon sa international law kasama na ang 1982 UNCLOS bago matapos ang taong ito. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.